Pa na mag-produce at i-produce at paano how did you get in touch with Jiro? Actually po, no, nung na-invite ako ni Direk Ryan Favis tsaka nila Direk Andre na sabi nila si Jiro daw ay gusto mong bumalik nga dun sa pag-movie. So sabi ko, sige okay ako dyan kasi gusto ko talaga siyang suportahan tsaka yung mga young artists. So lalo na yung indie film na talagang patuloy sa suporta sa mga young artists kagaya nila. Wow, oo. Anong role mo rito? Ako po si Katrina, anak po ni Petring. And paano ka, ito first time mo umarte? Yes po. That's nice. So talagang mga bagong artista para lang kay Jiro. Direk kanina nakwento mo na na tungkol to sa isang tao na may nakaraan. Ituloy mo lang. Ano yun? Opo, ito po ay tungkol sa pagtuturo ng makikinig tayo sa matalinong matanda. Para yung mga landas natin hindi sali-saliwa. Nakarelate ka ba doon, Jiro? Opo, lagi po akong kinakausap ni Derek about dun eh. Tsaka po pati yung gumanap na matanda. Parang naging good influence pa sila sa buhay mo. Opo. Ilang taon nang nakalilipas no na parang masasabi mong you got back on track, naging maayos ka ulit. Talagang bumitaw lang ako sa mga kalokohan ko nung ito lang bago lang, siguro nung 2020. Do you know rin 25 years ago? Congratulations. Congratulations. Tapos pagkatapos po nun, ayun, nagbago na talaga ako. Nayawan ko na yung mga dati kong gawain. Nagbalik loob ako sa Diyos. Tsaka tinulungan ko rin yung sarili ko na yung hindi lang umasa sa pamilya, talagang maghanap buhay din ako. And ano naging hanap buhay mo nun? Kung saan-saan po ako namasukan nun eh. Ano? Tsaka nakikituloy pa nga ako sa mga kaibigan ko nun para lang makapagtrabaho. Pero wala rin po nangyari. Umalis din ako, bumalik din ako sa amin. Anong naging trabaho mo? Kadalasan po, mga helper lang, mga ganun. Tapos, at least, yun malaking tulong yun sa mga bahay. 'Di ba? Tapos, ano pa yung iba mong ginawa? Nag-volunteer po ako ulit nun sa rehab, sa Bataan. Ang galing. Ng isang taon. Tapos, nung makarecover na po ako, umuwi na po ako ulit sa amin. Sino yung mga naging malaking tulong para maiangat mo ulit yung sarili mo? At makapagtrabaho ka ulit sa acting? Si daddy lang po eh. Yung talagang tumutulong sa akin, tsaka hanggang ngayon po. Ang galing. At tsaka yung mga kamag-anak po namin. Ang galing. Sa ngayon po, sila Direk Andre, Sir Marvin, sila Katrina. Paano nyo sinusupport si Jiro? Kasi syempre talagang 5 years na rin no, mula nang magbagong buhay siya. But he still needs the moral support. Kasi yung talent talaga ni Jiro pag makikita mo siyang umarte talagang parang sobrang natural. Kaya sabi ko sa kanya, sabi ko kay La Direk, yung mga ito parang start lang muna tong short film. And then hopefully marami pang project na dumating, marami pa kaming makreate na kumbaga iba-ibang story naman. I-manage mo rin ba siya? Wala pa kaming napag-usapang ganun. Oo. Willing ka ba na bumalik na ng full time? Kaya mo ba? Hindi ko po muna masasagot. Kasi marami pa po akong pinagkakabalahan, tsaka iniisip ko eh. Gaya ng? Secret. Okay, oo. So, personal, may mga may inaayos ka pa ng mga personal. Pero yung baby steps, kumbaga baby steps sa pag-arte, ito yung ginagawa mo. Opo, ito po yun. Kayang-kaya po. Pero pa rin po, tiwala pa rin ako sa sarili ko kasi napagdaanan ko na rin. Kanina nakita mo na parang sabi mo nga na nung una akala mo hindi mo kaya i-memorize yung mga linya. Tapos nung biglang parang sumakay ng bisikleta, 'di ba? Parang sabi mo may na kuryente. Bigla na kuryente na nung kaya ko pala, uy, ito na, sige, go na. Kumusta yung produkto? Okay naman po, maganda siya kasi yung mga si Derek gina-guide nila kami. Like ako, bago lang din ako. Although co-producer ako, part din ako nung movie. So may konting acting at binigyan din kami ng tips nila. Okay. So parang sabi mo parang ka na kuryente, na memorize mo ulit. Ano yung nangyari? Ano yung kamusta yun? First day sa set ba yun? Nung unang meet po kasi namin nila Direk, medyo kinakabahan talaga ako kasi hindi na ako familiar eh. Tapos binigay sa akin yung script, pagbasa ko, sabi ko, ang dami. Sumakit ulo ko. Nung pag-uwi ko sa bahay, binilang ko yung araw, siguro mga 4 days pa. Yung siningit-singit ko sa ginagawa ko yung script. Nung
naramdaman ko na parang sinasabon yung ano ko yung isip ko. Nung sabi ko sa ate ko, practicein mo nga ako. Okay naman, success naman. Sabi ko, sige, okay na. Okay na yan, pwede na yan. Ano gusto mo sabihin doon sa mga ano no, mga nakaka-relate sa pinagdaanan mo at sinusubukan ding maging matatag kagaya mo? Lakas lang po ng loob talaga, yung pinaka-importante. Kung sa mga ibang tao na may mga pinagdadaanan, tiwala lang sa sarili, sa pamilya, at saka huwag natin kalimutan magdasal siguro yung pananampalataya. Kasi doon tayo humihina kapag humihina tayo ng pagtawag sa Diyos. Pero wait lang, Jiro, may anak ka na, di ba? Tama ba? Nasaan na sila? Kamusta? Yung mga anak ko po mabuti naman kasi nakakapag-communicate naman po kami. Sa mami nila? Opo, nandun lang po sa mother. So, talaga nagpapalakas ka lang para mas mabisita mo pa sila. Ang galing, ang ganda. Alright. Ilan sila? Ilan yung anak mo? Dalawa po, babae. Sa isang mommy? Opo. Oh, that's nice. Thank you. Okay naman kayo na mommy? Hindi po kami